Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng Ipong Ikot. So today is July 16, 2026 at tayo ngayon ay dito sa may Kaingin. Dito yan sa may Kawit, Cavite. At dadalhin po natin sa may Dr. Sixto Antonio Avenue, may Bunga Pasig po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatutulan at kung ano pinag-usapan dito ay paong dito lamang po yun sa loob at wala pong pinapatutulan sa labas. Dito na tayo. Diyan lang ano sa Hindi po, nagatid din lang ako dyan eh. Nagtambay muna ako. Eh saktong-sakto naman pala. Doon din lang kayo banda area sa pinagtambayan ko. Kakain pa sana ako. Eh nakita ko ito na lang muna. Sakto kaya. Ang purpose pala ni Lord eh para maisakay ko kayo. Pinagtagpo tayo ng tadhana. Amen. Christian ba kayo? Yes po ma'am. Yes po. Ako din Christian. Nalaman ko rin dahil sa pananalitaan ninyo din po. Sa ating Christian po. Pamangkin ko yung ano. Pamangkin. Saka, anong ano nyo pa? Anong church nyo pa? Jero ano ba yan? Jero Aswan Church na ba yan? O yan. Ano yun? Jerome ba yan? Ito yun eh. UPC po ako. Pentecostal. Taga saan ka? Hindi, yung church po namin, UPC po. Pentecostal. Pentecostal church po. Diyan sa Ibus yun eh. Walang ibang branch. Itong Pasig doon pupunta nyo, di ba? Eh, pag minsan hindi ako napunta, pag nandyan ako sa amin, doon hindi ako natin. Pero nakikinig ako sa cellphone. Ah, dito po talaga kayo? Sa Imus kayo? Dito sa Kawit. But, ano itong pinanggalingan natin, Kawit ba? Kala ko Imus. Kay Ngay Kawit. Pero pag nagsisimba kami sa Imus. Quezon City kasi ako. Quezon City po ako.
Sa amin, maraming branch din sa Pilipinas, pero ano namin, sa may bandang ano, Karuhatan, Valenzuela, no? Kasi hindi ko alam ang pasikot-sikot na gano'n. Hindi ako sanay magpasikot-sikot. Opo. Ang sarap, dapat dalawa na pala binili ko nito. Hindi ba tatlo sa daan yan? Oh, 300 sabi, kasi sinubukan ko lang muna eh. Eh, ang sarap pala. Sure. Ay, hindi pala. Wala pala akong ano sa ano ko. Sa RFID ko. Sa nahabol. Rules. Dapat kanina pa eh. Nakalimutan ko. Sarado. Ayan. Hindi nakailaw tong mga to, baka hindi pwede. Eh,
Ilang taon na ho kayo, Nay? Nagse-70 na. Hmm. Sana makaabot din ako sa ganyang edad. Bira ngayon na tayo. Oo nga po eh. 70. Sa mga kinakain na rin kasi ngayon, hindi katulad nung araw talaga, puro kulay talaga na lalo na yung mga sa bukid talaga, yung mga magsasaka, ganyan. Oo, matagal-tagal talaga. Oo. Sigana sa kulay kasi. Bagay, taga-probinsya din naman. Pangasinan ako eh. Hindi ko tagal Nung dito kabataan, nung kabataan, doon talaga ako eh. Puro kami kulay lagi, din naman yan. Eh, syempre, dito na sa kamay nilaan eh. Wala na. Madami ka na makikita ng mga Oho. Saka nung araw, wala namang ano eh. Yung Jollibee, paminsan-minsan lang yan talaga. As in. Eh ngayon, minsan eh, basta may pera, Jollibee tayo. ay sa labas. Oo, kain sa labas eh. Yan ang nagpapaiksi ng mga buhay, yung ano. Maraming yan. Oo. Maraming, hindi naman sa paninira. Lahat naman yan na ano, malinis. Pero siyempre, alam na natin yung ibang mga sangkap niyan. Hindi katulad pag natural lang na pagkain talaga, lutong bahay, di ba? Mas healthy talaga. Pero masarap eh. Sarap eh. Kaya mataba din kayo. Oo. Mahilig talaga din ako sa karne kasi. Nabigyan na. Sigana ang buhay kasi. Opo eh. At hindi na rin ako maano ni Mrs. Pinagsasabihan lang ako. Pero siyempre, ano niya, parang may lakas ka rin na nanghahanap buhay. Sabi din naman niya. Pwede ka na naman. Minsan nasakit yung tuhod mo. Yung tuhod talaga. Eh sa akin, sumasakit-sakit na rin po yung tuhod ko. Nagkakarayuma na rin po ako. Pagka sumakit yan, hindi na rin ako makalakad. Minsan, isang araw na talagang hindi ako makapagtrabaho. Hindi, dapat ilalakad mo talaga yun pag masakit yung tuhod mo. Hindi lang talagang yung sakit na ano. Masakit talaga. Hindi, yung ano, sa talampakan, yung bukong-bukong ba? Talagang kapag kayo nilakad mo yung sobrang sakit. Nangyari na din sa akin yan eh. Yung Masakit anong, talaga pag arthritis nga, arthritis. Pero nagpa-check up ako. Kasi masakit na eh. Hindi naman yung sakit. Kapag ganun po kasi, iniinuman ko na ng gamot kasi talagang hindi na kaya. Meron namang nabibili, mahal lang, tapos kailangan may reseta. Pero pagka dati mo nang iniinom, hindi ka na rin hanap ng reseta. Hindi ko nang tabuti na. Kakatakot lang kasi inumin yung mga ganong gamot para sa rayuma. Ang takot. Pero mga generic lang yun. Oo, generic lang. Hindi yung mga ano. Hindi, kakatakot yung inom ka na. Mamaya buhay yan eh. Generic, kaya branded. Yung kaya ko yun, nataba ko. Oh. Ilang taon na yung mister niyo po? Wala ko sa... Ay, Namamasukan na ako Tagaluto. Sa Pasig. oo. Kahit naman masukat, walang asawa. Patay na po? Wala na. Wala na sa Patay? Patay na? Ay! Gumanon? Ay, sorry. Ano? Sorry. Naligaw. Lapit na. Hindi na nalaman kung saan yung uuwian. Nagkamli siya. Parang inano ko na yun.
Hayaan nyo na po yung mga ganong tao mo. Pagpasa Diyos nyo na lang po. Balang araw, marirealize din nila yun. Ganyan pag nasakyan ko nga yung mga driver, Aha. yung dinadagdala. Oo. Sarap kasi kasama yung madagdag. Oo, para hindi nakakantok sa biyahe po. Meron nga, umpisa gano'n sa inuwi ako eh. Dala-dagdag talaga. Pero taga-population lang din yun. Ah, Hindi sa dyan. Buti naman malalapit lang yung sa amin kasi di rin, well, yung iba pwede naman mamili, pero pagkatanggi ka ng katanggi kasi may ano kami, may warning kami. Kaya kahit saan yung iba to talaga sa amin. Ako, kahit saan, sige lang ako ng sige. Huwag lang sa gabi. Pagka antok ko na halimbawa andun na ako sa Quezon City, babaton ka Cavite, huwag naman na. Huwag na, tutulog ka na eh. Kung doon lang, okay, pwede. Paikot-ikot lang doon. Kasi anytime na uwi ka, lapit lang. Eh kung ganito kalayo, mahirap. meron nga yung nasakyan ko din isa. Sabi, sanay ka tinulog na yun, makimoko. Mababait naman kayo, mag-drive. Mga Oo, ano naman po. Kung talagang ano po ma'am, Grab po talaga pinaka-safe po. kaya lagi ako. Oo. Dito po walang bastos na driver. Hindi katulad pagka sa ibang hindi ko naman sinasabi hindi at hindi naninira. Kasi siyempre dati nasanay tayo yung wala pang mga ganito, mga taxi ba dati, di ba? Naranasan din natin yung mga yan kasi kaya alam natin. eh, dito bawal po yun sa amin. Kaya dito magagalang po talaga. Kasi wala na masyadong taxi-taxi. Marami pa rin naman pero mas marami na po yung ganito. Marami na po. Pero mas marami. Pero sa mga mall, marami pa rin sa mga mall. Kasi in fairness naman, mas mura sila. So, 153 po lahat ng ano natin. Toll natin. Sama-sama. Kasama natin na mamaya sa bill. Ilan po anak niyo na eh? Hindi ako nagkaanak. Sabi niyo, Wala anak. sabi niyo anak niyo yung mga Pamangkin yun. ko lang yun. Ah, Mga pamangkin. Anong nagkaasawa kayo? Di kayo nagkaanak? Tapos lumipat na. Oo. Ilang beses? Ay, Hindi na ako nagkaanak. no, I mean, ilang taon po ba kayo ma'am na magkasama ng asawa niyo? Ano na, 35 ko na. 35. Ilang taon kayo nagsama? Dali lang. Isang taon na nga tayo. Naligaw agad? Naligaw agad. Naligaw agad. Hindi matandahin no? Sa daan. Oh, galing ah. Ba't di natin kayo nag-asawa ha? Kaya hindi na ako nag-asawa yun. Baka ganun. Boyfriend lang, ganun. Marami naman ang ligaw sa akin. Marami din. Kaya lang,
Sa ganda niyong yan, ma'am. O, syempre, natural. Marami may asawa. Yung nga. Hmm. Kaya dito na lang ako. Tumagdadalaga na lang. Oh. Diyan naman mga pamangkin niyo. Oh. Minsan na rin ako nagkasama. Ay, wala naman po sa ano yan. Kasi ako po, ganun din eh. Pero 36 na rin po ako nag-asawa eh. Hanggang yun, isa pa lang ang anak ko po. Isa lang ako. Oo. Pero at least, meron. Yan, kahit isa. Hindi naman din kami nagkocontrol ni Mrs. pero hindi na rin nasundan. Ayos lang yun. Yun ang ano eh, yung kaloob ni Lord. So, lahat naman yan kay Lord na nangagaling. Yun naman sa ano, sa politika naman kami nag-uusap. Duterte. Ano ang politika na usapan? Magulo. yung Duterte Magulo yan. naman yun. Magulo yan. Lalo na kung halimbawa isang panig siya tapos isang panig kayo ay away yan. Debate yan. Pero kayo po ba? Sige, pag-usapan natin ng politika po, ma'am. Kayo po ba? Saan po ba kayo? Ano? Duterte talaga. Duterte. Oo. Eh yun din eh, Duterte. Sabi ko, Parehas kayo. Oo. Magkakasundo kayo sa pag-uusap kung gano'n, no? Kaya no. Gusto ko din si Sarah. Ewan ko kung sino nga nagsasabi na. Para sa akin po, hindi ako hindi ako maka-Duterte, hindi rin ako maka-Marcos, ano ha? Hindi ako maka-Pink, hindi ako maka-Dilawan. Walang kulay po sa akin. Ang sa akin lang po, kung sino po andyan, sinusuportahan po natin dahil para sa akin sa pananaw ko, hindi yan maluluklok kung hindi yan kalooban ng Diyos. Inilagay yan dyan dahil kalooban yan ng Diyos na maupo dyan. Ang mga namumuno, yan, pinaka namumuno sa isang bansa, halimbawa, yan, presidente nga, ano yan? Nilagay yan ng Diyos dyan. So, yun, yung paninindigan ko, kung sino yung nilagay dyan, nilagay yan ng Diyos, kailangan natin sundin at respetuhin. Yun ang ano ko. So, kaya siya nilagay dyan, may plano ang Diyos para sa kanya, para patakbuhin ang bansa. Yun lang, yun ang paninindigan ko. Kaya sa akin, mapa Duterte man, mapa Marcos man, kung sino mo po sa kanila, go tayo dyan. Kasi para sa akin, yung sariling opinion naman, lahat yan, ang ano yan, iniisip din yan ang kapakatan ng mamamayan din talaga, ng buong bansa. Para sa akin, ha? Kahit na sabihin na iniisip nila personal nila, natural yan, tao yan eh. Natural lang yan, iisip din yung pang personal nila yan. Pero yung talagang ano pa kaya tumakbo yan, para makapaglingkod din talaga sa mamamayang Pilipino. Yan yung paninindigan ko din yan. Kasi presidency yan eh. Hawak niya ang buong Pilipinas eh. Isang salita niya kasi makapangyarihan. Pero yung nangyayari nga sa ngayon sa impeachment, buhay talaga. Upang humarap sa hatong lahat yan, lahat ng namatay ay muling bubuhayin upang humarap sa paghatong. So no exemption dyan, gumawa ng mabuti o masama, bubuhayin pa rin dahil doon na yung paghatol eh. Yun na yung final judgment, bubuhayin upang mabuhay muli. So buhay na walang hanggan o bubuhayin para siya ay parusahan, mamatay sa kalawang kamatayan.
Pero in fairness, natututo ko sa mga ano ng mga ano sa impeachment. Siyempre, educational din niya kasi yan eh. Yung sa gagaling ng mga abogado. Yun lang eh, yung mga depensahan ng mga abogado ang mga ano dyan eh. Minsan-minsan Oo. Yun ang pinakatugtog namin. Halos lahat kami eh. Na nasa pasada, yan ang ano. Ewan ko lang sa jeep ha. Sa jeep siguro musika pa rin. Pero sa amin dito, sa TNBS, puro niya, ganyan. Sa impeachment, pag may impeachment, yan ang pinakamusik namin. Siyempre, para may ano din. Pero meron din sabi sa Ano din yan. Dito tayo sa kabila. ang dami yun. Hmm. Masagasana rin. Nag-bounce dito, dati 35 to. 32 na lang. Binaba na ata. $185 pa na. Sino pong pupuntahin natin dito ngayon? Pamangkin niyo din po? Pinsan ko mo. Kamag-ana. Yung doon talaga Cavite kayo, kapatid niyo doon. Nagpunta lang ako dyan. Tinatawag lang ako. Parang namamasukan, gano'n. Mm. Luto.
Sobrang dami na rin kasi ang sasakyan. Oo. Sundin natin. Tatanggap naman ng Office of Ombudsman ang counter-affidavit sa Senador Alan Peter Cayetano. Ito rin ito sa Senamo Construction Justice at ang pagkikot sa Responsiya ng mga pagtakas ng Senado ni Senador Ronald Cotto de la Rosa. Ang susunod ni Cayetano ay para sa ongoing na preliminary investigation na ginagawa ng Ombudsman. Sa ngayon, hinihintay pa ng Ombudsman ang counter-affidavit ng iba pang responsible na Senador Robin Padilla at ang Philippines na acting Senator Ferdinand Marx at si Mao Lacta. Pinatuan ng Soberano TV Locopy, Manila Totoo. Maraming salamat, Glenn Hueco. Sa aming pagbabalik, Alagang PhilHealth sa Servicio on the spot. Oras alas 12:56 ng hapon.
tricycle drivers, mga bata na 14 years old pababa. Hirap sa buhay na nakatira sa Metro Manila, NCR, o basta't kayang biyahe sa Maynila Quezon City kung saan gagawin ang check-up at operasyon kung kailangan. Tumawag at magmalitas sa GMA Kapuso Foundation, telepono bilang 8928-4999-8928-7777 local 9904 hanggang July 31. Maaaring tumawag mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga kapuso, ready na ba kayo para sa isa na namang super saya na Sabado evening? Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya. Sa darating na July 18, Sabado, alas 5 ng hapon, dadayo naman ang Super Radio DCWB at Barangay LS 97.1 sa Maria Corazon Covered Court, Barangay Kupang at Antipolo City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Ace at Mama Emma, kasama rin ang Super Radio Anchors na sina Pamela Adriano at Alan Gatos. Siyempre, may mawawala ang ating Super Card Game, Dance Business, Hingin Lodi at ang magpapakilig ng inyong gabi from GMA Kapuso, Touch the Sun at GMA Smartle Artists na sina Martin Castor at Riano Manilla. Bilang yan! May chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA merch at brand new Android phone. Libre ito kaya ano pang hinihintay nyo? Dalhin niya ang buong pamilya at na Sabado, July 18, alas 6 ng gabi para sa isang gabi puno ng saya at papremyo sa Super Barangaya. Ang Super Barangaya na yatid sa atin na Playtime Entertainment, Sangguniang Barangay ng Barangay Kupang at Antipolo City, Super Radio DCWB 594 at Barangay LS 97.1 forever. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Mas sa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DCBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DCBB Mas sa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa Mas sa Puso. DCWB #1 sa Mega Manila. DCWB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Servisyo on the spot, SOS. Alamin ang mas pinalawak at pinagbuting benepisyo ng PhilHealth. Alaga PhilHealth. Makinig, tumutok sa 30 minutong talakayan na maghatid ng kaalaman para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Tuwing Huwebes sa ganap alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon sa programang Servisyo on the Spot. Kasama sila Cathy San Gabriel at Christine Daymaster. Lahat ng PhilHealth Corporate Communication Department at mga panauhin. Alaga PhilHealth. Kapuso, samahan po ninyo kami hanggang alas 10:30 dito sa Alagang PhilHealth sa Servisyo on the Spot. Ako po inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Katagalan po, muli, May Magno, the Corporate Department ng PhilHealth. Miss Dean, ayan, pag-uusapan po natin ngayong hapon yung tungkol sa, tama-tama kasi kanina, kausap ko yung PNP Anti-Cybercrime Group tungkol sa cyber crimes and cyber security. Ito naman tungkol sa mga nagkalat na Facebook page at Facebook group o hindi otorisadong Facebook group ng PhilHealth. Yes, sabi yan, ang importante yung pag-usapan niya. Holy immortal one, have mercy on us and the whole world. Holy God, Akala kasi natin, dahil nasa social media tayo, ay safe lang, no? Kung tayo mag-post doon, or kung ano yung mga activities natin doon. Pero ngayon po, natin ng pansin, yung mga importante para sa ating mga membro, para maiwasan doon, kung ito ay mag-isima, itong mga nilakamang tayo. Kaya mga kapuso, kung meron po kayong mga katanungan para kay Christine, ay i-send nyo lamang po yan. Pwede po dun sa aming Facebook Live. Ayan, naka-live po tayo sa Facebook, sa aming Facebook page, Super Radio DCBB. O di kayo mag-text ngayon sa aming Text Connect. Narito po aming numero. Para sa inyong mga tanong tungkol sa issue na tinatalakay ngayon sa SOS, Servisyo on the Spot, mag-text
members niyo para ma-awareness po ang condition ng iyo. Pwede po. Tulong para maging matay ang sakit. Yan, PhilHealth yakap at gamot. Yeah, so dapat po sa pagkakas ng kwento at ito lang pero ang dami sa pagkakas ng sila so ang makalilang na kami kaya parang pag so paano po makaisip po ng habang at nabalik ang kanilang lakas na ito kasi kung natin ito at kung natin paano malaman po ng ating mga kababayan na maganda ang programa at talagang ang ito po mga benepisyo para sa ating mga mundo at ang ating mga members. So, malakas po, nakakasama po ng mga lakas po ay ganito po na ngayon, no? Hindi na ang lakas po, siguro pinakakalasin po nila para makamahal at may mga natin dahil at ito na benepisyo ng mga lakas at ayan ang sila. Kasama po ito ay at ay gamot ay bakit mga gamot mo sa kwento at kung kakailanganin pa ay makainin po ito mo kung ay nagsikwenta o kung sarang ng doktor para sa mga kanito. Lalo ang mga kailangan ay sa pagkakasakit at unahan natin ito lalo tayo para sila po tayo mapagkakito sa mga sakit na pwede naman palang maagapan kahit na unahan natin. So, salamat po sa sabi. At kayo po mga kapuso, kung meron kayong kwentong PhilHealth, ipadala niyo po yan sa aming text connect 0917-594-5941 para ma-feature po namin sa aming kwentong PhilHealth segment ang Philippine Experience with PhilHealth. Ayan, Mintin, pag-usapan na natin. Ako, kasi nga ito nagkalat yung mga scam at maling informasyon. Alam niyo naman tayo dito sa DCWP, di ba? Dapat totoo, Mintin. Dapat ito. Kaya palitin natin yan. Importante tayo sa tama at ito. At lahat tayo gumagamit ng social media para makakuha ng informasyon. Kaya ngayong araw pag-usapan natin kung paano tayo makaiiwas sa maling informasyon at online scam at syempre yung mga panloloko. Okay, so pag-usapan natin yung mga peking social media page o yung mga hindi otorisadong Facebook group ng PhilHealth. Ano ba yung na maaaring maitulot kung kayo'y nagpapalo o sumasali sa mga ganito? Yeah. Kasi nga, nakakalungkot eh. Kasi madami tayong magandang balita sila sa ang problema, sinagamit nito yung group, yung pangalan nito na PhilHealth, at akala ng mga tao official sa mga social media nito. Kaya kaya po ito paalala sa lahat ng ating mga membro, sa ating lahat ng mga sa pagkaroon ngayon, kasi po tayo sa mga group o mga pages na hindi naman po authorized o hindi po official na social media nito. Kasi madalas po, nakikita natin, aside na ginagamit yung logo ng PhilHealth, so, para sa mga tao, habang platform na yun, habang sa yung tamang PhilHealth. Okay. Kaya sabi mo na, ang dami sa mga siguro lang na tayo mga Facebook, tapos ang dami-dami na Facebook group, no? Ang nakakalungkot doon, kasi nga, meron kasi nakakapos doon ng mga natanggap ng mga members. Pero malihan yung mga sagot. At sinasabihan ko yung kasi na nakulat ito, no? Kasi madami yung mga nakapost na doon, madami na mga experience ng mga tao, ng mga admin, ng mga group photo, hindi sila lang malilito ng mga. Kaya tuloy, nagkakaroon sa ibang kwento ng ating mga kapos, no? Na napapatulan yung tamang kwento, ang tamang informasyon, yung mga maling informasyon na nagmumula dito sa mga unauthorized social media. Kaya, mga regularity natin yung mga nagkaroon sa mga gano'n ay nakapasok na sa mga gano'n.
gamit opisyal ng mga citizen para po ito tama at totoo. Ayan na, so ito nga lagi namin sinasabi, di ba? Labanan ng fake news. Paano naman natin malalaman kung otorisado o official social media accounts at Facebook group yung aming napasukan o pinapollow? Okay. So, last Facebook page na ito ay kami po yung isolate na dati ito, no? Kasi yung nabati ito. Parang nakita natin sa video. Ang pangalan po ng official ng Health ay Health Insurance Corporation, tapos may iban sa Freedom Check. So, yun po yung main page ng Health. Ngayon, meron naman po kasi yung Facebook page ng Health. Yung Health, yung corporation, at yung Health account. So, nakita ko ngayon, ito po yung tamang Health account page na natin. Ngayon, meron dito sa mga links sa Facebook page na business at authorized sa iba't ibang region. So, ang kanila mga pangalan ay sila so ito, the 1, or sila ng office Sarada, sila one Loco, yun po, sila ay certified person, at makikita nyo naman po na yung laman po ng uso ng office ng mga pages, nakamirror siya sa national stage. Kaya, ingat po tayo sa ibang gumagamit ng pangalan ng health, kasi most likely, pag nakita nyo yung mga post doon ay hindi naman kapareho kung nandun sa national stage at sa regional stage, naku po, hindi po yung authorized na health. At ang nakakatakot pa, napapansin natin, madami po yung kanilang numbers sa website, ng kanilang IP, ng kanilang certificate. Doon po nagmumula yung mga yung mga tinatawag ng cybercrime. Kasi, sinusunod yung pangalan mo, yung birthday mo, yung address mo, naku, sabi ko yun, napupera ng information mo, yung personal identity mo, bawal na bawal ito. Dahil, alam mo lang, ito yung sinasabi sa identity mo. Nagagamit yung pangalan mo, nagagamit yung student ID number mo. So, minsan, nagtataka yung mga tao, pero bakit ako pala dito sa pagpili, dahil hindi pa naman ako bumili. Baka yung record, baka yung pagpili yung record, ay sabi ka ng iba, at nalalaman mo po. So, yan ang yung kalakaran ng social media. Kaya, yun, talagang sabi, para iwan yung ating mga pinagkita. Paano po mag-isip mga ganyan mga grupo dahil hindi po authorized yung pag-iwan po yung po at activity para maiwasan po natin sa tayo. Kasi minsan akala nila talagang sa inyo yun sa PhilHealth. So talagang ibibigay nila, no? Sasabihin, mahihina ang detalye mo. Yung pala, ninakaw na informasyon ko. Para pag mausisa mo, may utang ka na, hindi mo alam, di ba? Ginamit na yung mga information mo. Kaya, so ingat-ingat po tayo. Kung sa Facebook news na delikado rin delikado. Yung identity theft ang tawag. Ano ang dapat gawin? Kung may nakitang mga faking PhilHealth page o yung mga hindi autorisado social media. Sige po, pero bakit hindi yung sabi, no? Iman natin yung mga kanila, narapopost na sila ng sa message nila, ang nag-post nila, ipapag-propose sa social media. At para sa pag-post na ng kanila, paano malalaman? Bali 96. Dito naman ako dito sa kabila, sa may massage. Ha? Sa may massage. Saan pa? Ayun o, Ay, sa kabila. ano? Natawad ako magtawid. Kaya pag na-post mo yan sa social media, malamang yan ang official Facebook page ng sila. At ito po na rin, sana mo, sinunod sila sa mga groups na ito. Kasi wala po Facebook
Siya, magbayad mo po muna kayo para pagdating doon ni ano na ah, Okay, kung sakali po ba na meron kayong nakita na hindi otorisado na Facebook page, social media, 296 ay 796 Kwat, ano pwedeng gawin? 4 na lang. Wag na, no? Wag na. 4 lang. Oo, wag na. Salamat. Saan yan? Malaki-laki din. Teka, nagbibigay pala kayo sa iba. Bakit yung isang daan? So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. So, muli, ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa ng itong video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. Paalam po.